Isang patotoo ng isang lalaki na napunta siya sa impyerno sa loob ng 23 minuto. So kapatid, alam po ninyo, no, napakaraming story naman ang lumabas niyan sa... Miski noon pa, gumawa na rin ako ng video niya, no, yung tungkol sa isang Korean artist. No. So kapatid, no, napakahalaga nito. Masasabi ko, isa to sa pinaka-legit na talagang testimony ng isang tao na nagkaroon ng experience sa impyerno. Yun ang pag-aaralan natin sa video na to ngayon. Welcome nga pala sa channel na to. This is J. Walker, Sons of Korra. Kung bago ka dito kapatid, please consider subscribing na palagi tayo nag-upload dito ng mga godly content na mga may kinalaman sa Bible, sa faith natin, sa doctrine, sa apologetics, miski sa mga mga bagay na may kinalaman sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So kapatid, napakahalaga nitong itatopic ko. Actually, talagang kinuha nito attention ko na iniisip ko talaga, pinagpipray ko kung ano yung magandang i-topic sa susunod kong YouTube video. So, alam nyo, isa to sa talaga kumuha ng attention ko na gusto kong gawan din ng reaction, gusto kong i-share sa mga tao kasi napapanahon ito at napakahalaga. So, ito yung story niya kapatid, no? Kwento ito na isang tao na nagngangalang Bill. Napakasimpleng lalaki lang niya. Christian na siya, by the way, no? Sabi niya, according sa story, sa interview niya na napanood ko. 41 years na siyang Christian. So, napakaganda ng talagang pananampalataya niya. Okay, mayroon siyang asawa, may pamilya na siya, and talagang siya, real estate broker. Pero nagbago yung araw niya, yung buhay niya, noong November 22, 1998. Sabi niya may pinuntahan daw sila pag-uwi niya. Natulog siya. So, sa kanyang pagtulog, nagising daw siya, alas 3 ng madaling araw. So inangat daw siya sa kanyang higaan, naramdaman niya yun. Para siyang hinihigop. Tapos nalaglag siya sa isang napakalalim na kadiliman. Tapos bumagsak siya sa isang selda. So sa selda daw na to, sabi niya napakarumi, napakabaho, tapos napakadilim. Talagang sabi niya, kung ano yung nahawakan niya doon, sobrang baho daw doon ng selda na pinuntahan niya, na kinalaglagan niya. Tapos sinabi niya, hindi lang yun, no? Sa loob daw ng selda na yun, meron na siya nakita ng mga demonyo. So, 4 na demonyo daw nakita niya. Ang taas daw nitong mga demonyo na to ay 10 to 12 feet. So, napakataas kapatid, no? Kung wala kayong idea, yung 12 feet, saka 10 feet. Kasi taas siya halos ng standard ng NBA basketball court. Okay, so napakataas nito, no? So, imagine mo si Goliath nga, 9 feet. Tapos si Shaquille O'Neal, 7'2". Okay, so makikita nyo, 7'2" lang siya, pero nakita yung demonyo, 10 feet to 12 feet. So kapatid, napakalaking mga demonyo nito. Tapos ang sinabi niya, talaga nakakatakot yung mga muka. Ang natandaan niya daw na mukha ng mga demonyo dito is yung isa is mukhang reptile, mukhang reptilian. Same daw sa testimony ni Dr. Kenneth Hagin. So isa tong legit na Christian author, si Kenneth Hagin. Tapos sinabi niya, yung mga demonyo daw na to, ang ginagawa is walang iba kundi nilalait ang Diyos. So talagang nilalait niya, naririnig niya, nilalapastangan, minumura yung Diyos, nilalait. Ganun daw ang naririnig niya. Tapos galit na galit daw tong mga demonyo na to. Sabi niya yung galit daw ng mga demonyo na to, sukdulan. Galit siya sa Diyos, okay? Galit sila sa Diyos, saka galit sila sa tao. So nung nakita daw siya, yung ginawa daw ng mga demonyo sa kanya, hinampas siya sa pader. Talagang winasiwat siya. So imagine mo yun, Tapos nararamdaman niya daw yung mga buto niya na nababali. Nababali daw yung mga buto niya. Tapos yung isa daw binasak yung katawan niya. Hinihila daw yung mga laman loob niya sa katawan. So sabi niya ganito, may katawan daw sa impyerno. So okay, talagang may katawan daw sa impyerno doon. Tapos sinabi niya ganito, extreme daw. Extreme yung pahirap, talagang mararamdaman daw doon na yung hirap talaga, yung sakit. Sabi niya hindi daw to figurative, hindi daw to tawag dito metaphor. Talagang literal daw mararamdaman daw ng mga tao doon sa impyerno yung paghihirap. Pero sinabi niya ganito, habang pinahirapan daw siya, nadadama niya na yung iba sa mga atake sa kanya, sa mga pananakit sa kanya, talagang may humaharang. So hindi niya daw nararamdaman ng buo. Alam niya sa puso niya na ang Panginoon daw yung humahawak, yung humaharang para hindi niya maramdaman ng buo yung sakit. So napakatindi daw ng sakit, hindi daw maikukumpara. Actually sabi niya may experience daw siya na nagsusurfing siya. Tapos isang tiger shark
kinagat siya. Tunay na buhay yan, kinagat siya. Tapos hinila siya pailalim sa dagat. Ayun daw yung nakakatakot na experience niya sa buhay. Pero alam mo, dito daw sa 23 minutes na daw, talagang sabi niya, hindi maikukumpara yung takot nung nasa impyerno siya. Ito pa sinabi niya, kapatid, no? Dito daw yung may nakita siyang hukay daw. Tapos punong-puno daw ng apoy. So punong-puno ng apoy yung dito, yung hukay. Tapos nakikita niya na may mga tunay na tao. Sabi niya million daw yung mga tao nandito. Tapos sinabi niya yung mga tao daw dito sa hukay na may apoy, wala daw ginawa o di sumigaw na sumigaw. Wala daw nag-uusap dito, kapatid. Talagang sinabi niya dito yung todong sigaw ng isang tao, hirap na. Ayun lang daw, wala daw dito nagpapansinan. Talagang yung sakit talaga ng apoy yung nararamdaman nila. Tapos ito pa sinabi ni isang patak ng tubig wala daw dito. Kumbaga yung sa Lucas 16, yung mayaman sa si Lazarus na yung kunento ni Lord na isang mayaman daw na napunta sa impyerno. Sinabi niya kay Amang Abraham, kahit isang patak lang daw ng tubig, pero dito sa impyerno wala ni isang patak. So ito yung nakakalungkot, kapatid, no? Forever daw to. Talagang habang panahon. Pag sinabing forever, kapatid, no? Eternal. Nasusunog yung mga katawan pero hindi namamatay. Sinabi niya parang burning bush na nakita ni Moses sa ilang, nasusunog pero hindi namamatay, hindi nawawala. Ganito daw yung mga tao dito sa impyerno. Talagang yung mga tao daw dito gustong-gusto nang mamatay pero hindi daw mamamatay kasi nga daw tayo, eternal being. Ginawa tayo ng Diyos as eternal soul, no? So ayun yung, kapatid, no? Parang talagang yung kilabot na naramdaman niya dito, sobra. Tapos sinabi niya ganito, sa impyerno daw is sobrang dilim daw dito, kapatid, no? Konting ilaw lang yung makikita mo mula sa mga apoy sa impyerno. Tapos sinabi niya yung dilim daw dito is wala sa mundo na daw. Talagang yung dilim daw na sinabi sa Exodus na nararamdaman. So yung dilim daw dito, kapatid, hindi ito yung madilim lang na walang ilaw. Hindi talagang dilim daw, parang yumayakap sa yung kadiliman. Kasi daw dito puro kalapastanganan, puro kalungkutan, puro takot, puro galit. So walang pag-ibig dito, kapatid. So ayun yun, sabi niya, yung dilim daw dito parang solid. So ayun, pagkakaano ko lang doon, gusto kong sa Tagalog, no? Yung dilim nararamdaman. So grabe yun, sa impyerno ganun daw. So walang ilaw ni isa. Yung ilaw lang daw na makikita mo doon yung apoy, pero sobrang dilim pa rin. Kasi ito, kapatid, no, sobrang dilim daw, wala daw talagang liwanag. Pero nung nag-pray daw siya, sinabi niya talagang gusto niya na lumabas. Ang ginawa niya, tumingala daw siya sa langit and may nakita siyang isang liwanag na suminig sa kanya. And alam niya sa puso niya, si Jesus yan, sinabi niya, Panginoong Jesus, tinawag niya daw si Jesus. So sumagot ang Panginoon. So ayun, alam niyo ginawa sa kanya ng Lord. Kinuha siya, okay, dinala siya sa ulit sa pabalik kung saan siya dapat pumunta. Alam mo, sinabi niya ganito, yung mga tao daw na naroroon, alam mo yung nung pabalik daw sila sa mundo, nakikita daw nila na may mga taong nalalaglag sa impyerno. Tapos si Jesus daw nakikita niya nalulungkot, nahahabag. Sa totoo lang, no? So kaso ayun nga, sinabi ng Panginoon sa kanya, wala nang chance pag andito ka na sa impyerno. So wala na daw pag-asa na makalabas pa. Tapos ang tanging dahilan kaya yung mga tao is napunta sa impyerno is simple lang, no? Alam mo, ito sinabi sa kanya, nireject nila si Jesus. Hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Alam mo, nakakalungkot po yun talaga, kapatid. Yung sinabi ng Lord sa kanya. So to make the long story short, natapos yung kanyang 23 minutes sa impyerno, ay yung pinagdaanan niya. So yun yung story niya, kapatid, no? Alam niyo, masasabi ko, isa to sa pinaka-legit na na story tungkol sa impyerno. Although marami naglabasan, di ba, sila Angelica Zambrano, si Mary Baxter, no? Hindi ko sila dinidiscount, pero masasabi ko sa akin, for me, in my personal opinion, ito yung pinaka-legit. Alam niyo kung bakit? Kasi after nito, talagang iniwan niya yung pagiging real estate broker niya. According sa kanya, mahihain daw siya, ayaw niya talagang mag-share ng gospel. Simpleng Kristiyano lang siya. Tapos talagang siya, hindi siya bold talaga maghayag. Pero alam mo, after ng experience na to, iniwan niya yung career niya. Ang ganda ng career niya, by the way, So iniwan niya. So kumbaga legit yun, nangyari sa puso niya, may nangyaring kakaiba. Tapos ang ginawa niya, ginugol niya yung buhay niya.
para dito, no. Tapos ito, actually libro to, no. 23 Minutes in Hell, libro to, talagang pinablish niya. Tapos talaga nagko-conference siya, nagsiseminar siya, hinahayag niya yung experience niya, no. Sabi niya, hindi ito para takutin yung mga tao, kundi para ihayag, no, yung warning. Alam niyo, ganun tayo ang mahal ng Panginoon, no. Diba? Tapos ito, ini-interview siya kaliwat kanan sa mga TV show. Alam niyo kapatid, masasabi ko lang, no, ang dami nating naglalabasan na ganitong mga story, no, iba-iba pa. Pero sa ano mo, naalala ko yung story ni Lazarus sa kanong mayaman, no. Sabi ng mayaman kay Amang Abraham ganito, Amang Abraham, isugo mo si Lazarus sa aking mga kapatid sapagkat ang pamumuhay nila ay masama para hindi sila mapunta sa kinalalagyan ko ngayon. Alam mo sinabi ni Abraham sa mayaman ganito, kahit bumangon pa ang isang patay, okay, mula sa hukay para sabihin sa mga tao na magsisi, hindi sila makikinig. Tapos sinabi pa ito, nasa kanila ang kasulatan ni Moses at ang mga tagapagturo. So alam niyo kapatid, no, gusto ko sabihin sa iyo kung Christian ka man, no, seryosohin natin yung buhay Kristiyano natin. Tandaan po yung temporary lang po ito, no. Kung Christian ka, seryoso ka, pero sana tingnan mo yung chance na meron tayo ngayon na libre tayo mag-share ng gospel na sa ating technology. Kung may kakilala ka pa, kamag-anak ka, kaibigan ka na hindi pa nakakilala kay Kristo kapatid, no, sana mabahagian mo siya. So ayun lang, kung ikaw naman hindi ka Christian, napadaan ka sa channel na to, no, sabihin ko sa'yo, walang aksidente sa Diyos. Gusto ng Panginoon na abutin ka. Okay, so buksan mo puso mo, hindi ko alam kung ilang video na, ilang preaching na napakinggan mo about hell, about heaven, about Jesus. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, no, totoo yung impyerno, totoo yung langit. Hindi ka walan kung maniniwala ka. Actually, mas lamang ka pa. Okay, so huwag mo sabihin na hindi totoo yan, kapatid. Sabihin ko sa iyo, sa ayaw mo sa gusto, sa maniwala ka sa hindi. Totoo yung salita ng Diyos, totoo may afterlife, totoo may impyerno para sa mga taong magre-reject kay Jesus. Pero ito ang mabuting balita, kapatid. Kahit gaano ka makasalanan, sabi sa John 3:16, ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mamamatay. Ibig sabihin na hindi mamamatay, hindi mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Kung hindi ka mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, no, ay consider mo to. And ayun, as a Christian, sa mga kapwa ko Kristiyano, huwag tayong mapagod, ihayag natin yung gospel. So ayun ang kapatid, sana may natutunan kayo sa video na to. So God bless, kita tayo sa video.